Ang nakaraan ay pinabagsak lang ni Shinji ang dambuhalang puno sa isa lang niya na suntok. Ang mga taga-association ng kanilang napanood kung paano tinalo ni Shinji ang halimaw ay lubos silang humanga, hindi raw nila inaakala na nagtataglay pala si Fuji Shinji ng pambihirang lakas. Nang napansin ni President Yanagi na lubos na humanga ang lahat ay mayabang niya silang tinanong na kung mayroon pa raw ba ang mayroong reklamo tungkol sa paghirang niya kay Shinji bilang kapitan ng isang grupo. Ngunit nagulat silang lahat dahil bigla na lang yumanig ang buong lugar. Kaya napapatanong sila na kung ano raw bang nangyari bakit bigla na lang lumindol. Dahil dito ay seryoso na tinanong ni Miss Yu si President Yanagi na kung posible raw ba na ang dahilan kung bakit lumindol ay nang dahil sa spiritual energy, sumagot si President Yanagi na sa mga nangyari raw ngayon ay mukhang hindi na nila ito maililihim. Dagdag pa ni President Yanagi na ganap nang nakabawi ang spiritual na enerhiya sa mundo. Malapit nang magbaligtad at mabago ng tuluyan ang lahat sa mundong ito. Sa kinaroroonan naman ni Shinji ay abala siya sa pagsuri patungkol sa halimaw na kanyang tinalo, at kanyang iniisip na sa nakaraan raw niya na buhay ay nabanggit sa kanya ni Mika na mayroon siyang koneksyon sa lugar na ito. Ngunit natigil sa kanyang iniisip si Shinji dahil bigla na lang lumitaw sa kanilang harapan ang malaking espiritual na enerhiya galing sa ilalim ng lupa. Dahil dito ay halos hindi makapagsalita ang lahat sa sobrang gulat, at nasabi din ni Shinji sa kanyang sarili na ngayon ay kanya na raw naiintindihan ang lahat. Ngayon ay ganap na raw na nakabawi ang enerhiya sa mundo ay tiyak mayroong napakalakas na espiritual na enerhiya na isang katangian na ice attribute kung nasaan sila ngayon. Hindi raw sapat ang lakas ni Mika sa nakaraan niya na buhay upang lubos niyang masipsip at mapakinabangan ang enerhiya na ito. Habang kanilang tiningnan ang espiritual na enerhiya sa kanilang harapan ay lubos na humanga si Mika kay Shinji. Napakahusay raw ng kanyang kapitan, dahil sa isa lang niya na atake ay nagawa niyang maipakalat sa buong paligid ang espiritual na enerhiya. Pero inutusan lang siya ni Shinji na pumunta siya sa ilalim ng lugar na ito at subukan na sipsipin ang umaangat na enerhiya na ice attribute, tiyak na mas lalakas pa siya kapag kanya itong maabsorb. Iniisip din ni Shinji na sa buhay raw niya na ito ay dapat magkasama silang lumakas ni Mika at pagkatapos ay maghihiganti sila kung sino man ang pumatay sa kanila. Sinabihan din ni Shinji ang iba na ang kapangyarihang enerhiya na lumitaw dito ay isang ice attribute, dahil si Mika ay mayroon din katangian na ice attribute ay gusto niyang magsanay siya dito, at ang iba ay pwede muna silang maghintay kung kailan sila matapos. Makalipas ang kinagabihan nang matapos na silang magsanay doon sa cultivation na mundo ay kumain ang lahat ng barbecue. Kanilang pinagdiriwang ang pag-angat ni Mika mula sa unang antas hanggang sa Chi level 3. Lubos naman na nagpasalamat si Mika kay Shinji dahil kung hindi raw sa kanilang kapitan ay hindi niya ito makakamit. Nahihiya naman na nagsalita si Ken kay Shinji habang nag-alok ng alak, lubos raw talaga siyang nagkamali sa paghusga, sana mapatawad siya ng kapitan sa kanyang ipinakitang yabang kanina. Ayon naman sa kanya ni Shinji na huwag na niya yung isipin dahil kahit papaano ay nagpakita naman siya ng lakas ng loob na hindi iwanan ang mga kakampi. Dahil dito ay umiyak ang tatlong hangal sa harapan ni Shinji, kahit daw sa kabila ng naging asal nila kanina ay sinasabi pa rin ng kapitan ang ganoong mabubuting salita sa kanila. Mula ngayon ay sa kapitan na ang kanilang mga buhay, sumagot sa kanila si Shinji na hindi na raw nila kinakailangan na gawin ang ganoon na bagay, lumaban lang naman sila bilang magkasama. Ngunit nabigla silang lahat dahil mayroon silang narinig na pinapaalis ang lahat ng tao sa lugar sa lalong madaling panahon. Ang mga tao pala na kanilang narinig ay ang mga awtoridad, ipinaliwanag nila sa lahat na binigyan daw sila ng utos na dapat palikasin na dito ang lahat ng tao. Sa isip-isip naman ni Shinji habang hindi maalis ang tingin sa awtoridad na hindi raw ito ordinaryong sundalo, ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng espiritual na enerhiya, malamang isa siyang practitioner. Ngunit hindi ba't si President Yanagi ang dapat na humawak sa isyong ito? Marahil daw ba ay mayroong sasabog dito na espiritual na enerhiya, siguro ay mas mabuti na magmasid muna siya, at kung ang pagsabog ng enerhiya ay nang dahil sa pagsisikap ng trainee, maaring maganda na din ito na pagkakataon para silang lahat ay mag-level up. Sa kabila ng pagpapaalis ng sundalo sa lahat ng tao sa buong paligid ay mayroon siyang napansin na isang grupo na hindi pa rin umalis sa kanilang kinatatayuan. Kaya agad niyang nilapitan ang grupo ni Shinji na kanya silang sinabihan na kung narinig raw ba nila kung ano ang kanyang mga sinabi kanina na dapat na silang umalis dito.
Nang narinig yun ay nagalit itong si Ken na kanyang sinigawan ang sundalo na ayusin raw niya ang kanyang pananalita kapag nasa harapan siya ng kanilang kapitan. Alam raw ba niya kung gaano kalakas ang kanilang kapitan? Ngunit itinutok lang ng sundalo ang kanyang mahabang armas kay Ken, na kanyang sinabi na kung aalis raw ba siya dito o gusto na niyang mamatay. Sa sobrang inis ay hinawakan ni Ken ang armas ng sundalo at nagpapalabas ng enerhiya sa buo niyang katawan. Upang matigil na ang kaguluhan ay seryoso na sinabihan ni Shinji si Ken at ang sundalo na itigil na nila ang kanilang ginagawa. Bumalik muna ang 3 oras bago naganap ang hindi pagkaintindihan ng grupo ni Shinji at ang sundalo. Dito ay nag-usap ang mga opisyal, kanilang pinag-usapan ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya sa kanilang mundo at hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin dahil hindi pa sila handa. Sa ngayon ay ang tangi raw muna nilang gawin ay hulihin ang mga nakatakas na mutant. Sa gitna ng pag-uusap ng mga opisyal ay pinatahimik muna sila nitong panot nilang nakakataas. Sinaad pa niya sa lahat na hindi raw niya sila pinatawag dito upang magtalo. Sa ngayon ay ang pinakamataas nilang prioridad ay hulihin ang mga mutant na lobo, hindi nila dapat na hayaan na mayroong mapahamak na mamamayan. Tinawag din niya ang pansin ng opisyal na nagngangalang Kawasaki, dahil ipinagkakatiwala raw niya sa kanya ang misyon sa paghuli sa mga mutant na lobo. Sa utos ng panot na nakakataas ay agad na pinasangayunan ni Kawasaki ang itinalaga sa kanya na misyon. Kanya raw huhuliin ang mga mutant ng walang kapintasan. Inutusan din ng panot na nakakataas ang iba pang natira na tumungo sila doon sa hangganan, dahil sa ngayon ay nagbalik na ang espiritual na enerhiya sa mundo ay hindi na nila mapapanatili ang kapayapaan kung magpapatuloy silang palaging ganito. Sinabihan din ng panot na nakakataas si Kawasaki na siguraduhin niya na mahuhuli niya ang mga mutant na lobo bago pa sumikat ang araw. Makalipas ang ilang sandali ay abala si Kawasaki sa pagtingin sa monitor at nagsalita siya sa lahat ng tao gamit ang radio, na bilisan nila ang paglikas, dahil hindi nila alam kung kailan lilito ang mga mutant na lobo. Ngunit nakita niya si Shinji sa monitor na kinakausap ng isang sundalo, at agad niya itong nakilala. Doon ay nakita niya na hinawakan ni Ken ang armas ng sundalo, kaya tumayo na si Shinji at seryoso niyang sinabihan si Ken na huwag siyang lumikha ng gulo sa mga awtoridad na sundalo. Sinabihan din niya si Ken na ang mas mabuti raw nilang gawin ngayon ay umalis na lang dito at humanap na lang ng ibang lugar. Nang papaalis na ang grupo ni Shinji sa lugar ay seryoso silang sinabihan ng sundalo na dapat sa una pa lang ay sumunod na sila sa kanyang mga sinabi. Pinaalam din ni Shinji ang kanyang grupo na ngayon lang hapon ay mayroong lumabas na malakas na madilim na enerhiya. Kaya mula ngayon ay ang kanilang mundo ay lubos ng mapanganib. Sinabi din niya kay Mika na kapag sila raw ay nakabalik ay huwag niyang pabayaan ang kanyang pagsasanay, dahil ang kanyang spiritual sword ay hindi pa ganap na stable, pero kung magpapatuloy siya sa kanyang training ay tiyak na lalakas siya. Ngunit natuon ang pansin ni Shinji sa kanyang likod dahil mayroong tumawag sa kanyang pangalan. Nang malinaw niyang nakita ang tao na tumawag sa kanya ay ngumiti si Shinji na kanyang binanggit ang pangalan nito na si Kawasaki Keita. Agad na lumapit si Keita kay Shinji sabay kanya itong hinawakan na nagtanong na kung kumusta na raw ito. Nagtanong naman si Mika kay Shinji na kung kilala raw ba ng kapitan ang opisyal, na pinasangayunan naman ni Shinji ang tanong ni Mika, ang lalaki raw na ito ay kanyang kaklase noong high school na si Kawasaki Keita. Bigla naman na umakbay si Keita kay Shinji na kanyang tinawanan si Shinji. Ano raw ba ang kanyang pinagsasabi? Hindi ba't para na niya siyang nakakatandang kapatid? Nainis naman si Shinji sa binanggit ni Keita dahil sa kanilang dalawa ay siya ang parang mas nakakatanda. Nagsalita naman itong si Kaori at si Ken kay Shinji. Mauna na daw sila dahil sa tingin niya ay marami pang pag-uusapan ang kapitan sa kanyang kaibigan. Nang nakaalis na ang tatlo ay lubos na humanga si Shinji kay Keita dahil umangat siya sa pagiging mataas na opisyal sa military. Ayon naman ni Keita kay Shinji na mayroon daw siyang mahalagang sabihin ngayon, nabalitaan na raw ba ni Shinji ang patungkol sa pagbabalik ng espiritual na enerhiya sa buong mundo? Sumagot si Shinji ng oo dahil yun lang naman ang pinag-usapan ng lahat ngayon. Ibinulong pa ni Keita kay Shinji na mayroon siyang isisiwalat na isang mahalagang sekreto. Ipinadala ang kanilang unit dito dahil mayroong mutant na lobo na nakatakas at nagtatago sa lugar na ito, kaya sila ang na-deploy dito para protektahan ang mga sibilyan. Si Shinji na nakikinig sa paliwanag ni Keita ay nasabi niya sa kanyang sarili na kanya na raw naunawaan ang lahat. Ang mutant daw ba na lobo na nakatakas ay katulad sa ipinadala ni Miss Yu upang habulin siya.
Nagbigay naman ng report ang sundalo sa kanyang nakakataas na si Kawasaki Keita na kanyang pinaalam na kumpleto na raw ang pag-evacuate sa mga sibilyan. Tugon naman ni Keita sa sundalo na ngayon ay ang tangi na lang nilang gawin ay hintayin ang mutant na lobo na lumabas. Sa isip-isip din ni Shinji na perpekto daw ito na pagkakataon upang kanyang makita kung gaano ba kalakas ang mga sundalo. Sabay tinanong si Shinji si Keita na kung pwede raw ba na manood siya sa kanilang operasyon. Sa tanong ni Shinji ay naisip ni Keita na maganda raw itong pagkakataon upang ipakita kay Shinji kung gaano nakapanganib ang kanilang mundo ngayon. At nagulat itong isang sundalo dahil inutusan siya ni Keita na bantayan itong kanyang kasama papunta sa mas ligtas na observation area. Nang naglakad na si Shinji at ang sundalo ay nagsaad ang sundalo sa ating bida na hindi raw niya alam kung anong klaseng relasyon siya sa kanilang kapitan, pero simula sa oras na ito ay dapat na kanyang sundin ang lahat niyang utos, na pinasangayunan naman ni Shinji ang babala ng sundalo. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakapaghanda na ang lahat ng sundalo upang kanilang hulihin ang mutant na lobo kapag lumabas na ito sa kanyang pinagtataguan. Si Shinji na pinapanood ang lahat ng kilos ng mga sundalo ay iniisip niya na ang lahat daw na nandito na mga sundalo ay mayroong dalang armas, pero batay sa kanilang espiritual na enerhiya ay karamihan sa kanila ay nasa antas lang ng level 1 na Wakusen, sa tingin din niya ay mukha silang mahusay. At naging seryoso si Shinji dahil narinig niya ang isang sundalo na pinaalam niya sa lahat na nandito na daw ang kanilang target. Binalaan din niya ang lahat na maging alerto silang lahat dahil lumitaw na ang mutant na lobo. Kasunod nito ay tumalon sa harapan ng mga sundalo itong mutant na lobo at ito ay umatungal ng sobrang lakas ng kanyang napansin na nakatutok na sa kanya ang mga armas ng mga sundalo. Dahil dito ay sabay-sabay na pinaulanan ng mga sundalo ng bala ang mutant na lobo. Pero kahit na buong-buo na tumama sa katawan ng lobo ang mga bala ay wala man lang itong epekto. Doon ay nagpalabas ng kulay lila na enerhiya ang lobo sa kanyang bibig. Makikita ang kulay lila na enerhiya na ipinalabas ng lobo ay dahan-dahan itong kumalat sa buong paligid. Nang napansin ito ni Shinji ay masyado siyang nabahala sa maaring sapitin ng lahat ng sundalo sa kamay ng lobo. Maging si Keita ay nagulat din sa kanyang nasaksihan dahil sinusubukan daw nitong mutant na lobo na makapag-evolve. Kaya agad na inutusan ni Keita ang lahat ng sundalo na pigilan ang pag-evolve ng lobo, dahil kapag siya ay matagumpay na makapag-evolve ay tiyak mauubos silang lahat dito. Ngunit sa kasamaan na palad ay hindi pa nakalapit ang mga sundalo sa lobo ay bigla na lang silang tumilapon papalayo, dulot ng enerhiya galing sa lobo na kumalat sa buong lugar. Makikita ang mga mata ng mutant na lobo na ito ay nanlilisik na nakatingin sa mga sundalo. Makikita siya na matagumpay nang nakapag-evolve at nagkaroon na din ng mga matatalas na mga buto ang kanyang likod bilang depensa sa kanyang mga kalaban. Dahil dito ay halos hindi na makagalaw si Keita sa kanyang kinaroroonan, at ang tangi na lang niyang iniisip ay ito na ang kanilang katapusan. Kahit nagtamo na ng malaking pinsala sa katawan si Keita ay pinipilit pa rin niyang tumayo upang mapigilan lang ang nakapag-evolve na lobo. Sa kanya naman likod ay nagtanong ang isang sundalo na kung ano na raw ba ang kanilang gagawin. Sumagot si Keita na wala na silang ibang pagpipilian kung hindi ang lumaban, hindi nila hahayaan na makapaminsala ng mga sibilyan itong lobo. Kasunod nito ay tumalon na si Keita upang atakihin ang nakapag-evolve na lobo, at inutusan din niya ang mga sundalo na sumunod sila sa kanya. Ngunit kinalmot lang ng lobo ang kanyang matalas na kamay bilang pang-atake sa mga sundalo na papasugod sa kanya. Dahil dito ay muling nagkaroon ng malaking sugat sa katawan si Keita maging ang iba pang mga sundalo kaya ang tangi na lang nilang ginawa ay sumigaw sa sobrang sakit. Ang ibang mga sundalo sa unahan ng kanilang nakita ang sinapit ng kanilang kapitan ay masyado silang nag-alala. Makikita si Kawasaki Keita na duguan at halos hindi na makakilos dulot ng pinsala na kanyang natamo. At habang papalapit na sa kanya ang lobo ay napapatanong siya sa kanyang sarili na kung dito na raw ba siya mamamatay. Pero sa hindi niya inaasahan dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan si Shinji at walang kahirap-hirap na hinarang ng ating bida ang atake ng mutant na lobo. Seryoso pa na sinabihan ni Shinji ang lobo na naglakas daw ito ng loob na pagbuhatan ng kamay ang kanyang kaibigan, kaya ngayon ay dito na siya mamamatay. At mas lalong ipinakalat ni Shinji ang kanyang thunder attribute sa buong katawan ng lobo, kaya sumisigaw ang lobo sa sobrang sakit. Upang makawala ay agad na dumistansya ang lobo sa ating bida.
Gulat naman itong si Keita nang kanyang nakita na walang kahirap-hirap na pinigilan ni Shinji ang lobo, kaya tinanong niya ang ating bida na kung totoo raw ba na isa din siyang cultivator. Pero ngumiti lang sa kanya si Shinji, sabay sabi na mag-uusap na lang raw sila matapos niyang asikasuhin ang lobo. Ang mga sundalo na hindi maalis ang kanilang tingin kay Shinji ay silang lahat ay nag-usap-usap na kung ungol raw ba ng lobo ang kanilang narinig. Paano raw nagawang bigyan ng pinsala ng binatang ito ang isang level 4 na mutant beast sa isa lang niya na atake? Anong klaseng nakakakilabot raw ba na lakas ang mayroon nitong batang ito? At nakaramdam ng takot ang lobo nang sumambulat sa kanyang itaas na bigla na lang lumutang si Shinji at nagpapalabas ng maraming kidlat sa kanyang buong paligid. Kasunod nito ay hinanda na ni Shinji ang kanyang sarili upang tapusin na ang mutant na lobo sa kanyang ilulunsad na pag-atake. Nang napansin ng lobo na naghahanda ng umatake si Shinji ay agad siyang tumalikod at tumakbo ng sobrang bilis upang tumakas. Pero agad lang na pinakawalan ni Shinji ang kanyang atake, sabay kanyang sinigawan ang lobo na kung sa tingin raw ba niya na makakatakas siya sa kanyang mga kamay. Sa hindi maipaliwanag na bilis ay mabilis lang na tumagos sa katawan ng lobo ang atake ni Shinji, kaya sumisigaw itong lobo sa sobrang sakit. Habang ginagabayan si Keita ng mga sundalo upang tumayo ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin kung paano kinawawa ni Shinji ang lobo, at nasabi din niya na hindi raw talaga niya alam na isang napakalakas na lightning attribute cultivator si Shinji, ang bilis at lakas ng kanyang atake ay hindi pangkaraniwan, na parabang ang lahat niyang galaw ay mismong may dalang kidlat. Kahit nabutas na ang katawan ng lobo ay nagawa pa rin itong tumayo at galit na galit niyang tiningnan si Shinji. Pero makikita ang ating bida na kampante lang na lumapit sa lobo upang kanya na itong patahimikin. Kasunod nito ay itinutok ni Shinji ang kanyang punyal na magic infusion upang ito ang kanyang gamitin na pangtapos sa buhay ng lobo. At sa isa lang na galaw ni Shinji sa kanyang punyal ay parang papel lang na hinati ni Shinji ang katawan ng lobo. Ang mga sundalo ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan dahil kakabalik pa lang daw ng espiritual na enerhiya dito sa kanilang mundo ngunit masyado na raw siyang malakas, nakakatakot isipin, parang hindi normal ang kanyang pagunlad, masyado raw talagang mabilis na halos hindi maipaliwanag, kung magpapatuloy siyang makapag-absorb ng espiritual na enerhiya sa ganitong bilis ay hindi lang simpleng pagtaas ng kanyang antas ang mangyayari, maaring maabot niya ang antas na walang sino man ang makakahawak, o maging isang bagay na hindi kayang kontrolin nilang mga tao. Nagsalita naman sa lahat itong si Kawasaki Keita na hindi raw talaga niya ito inaasahan sa kanyang kaibigan na si Shinji. Sa isip-isip naman ni Shinji habang hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang kamay na binabalutan ng kanyang pinagsamang attribute, na kahit daw ang military grade na punyal ay hindi din kinaya ang kapangyarihan ng kanyang attribute, kung gagamitin daw niya ang kanyang kapangyarihan na Thunder Flame ay kinakailangan niyang makahanap ng isang sandata na kayang tiisin ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Nang lumapag na sa lupa si Shinji ay agad na lumapit sa kanya si Keita at lubos siyang humanga sa ating bida, napakahusay raw ang kanyang ginawa, tinatago lang raw ba niya ang kanyang tunay na kapangyarihan para lang sa pagkakataon na ito. Siniko din ni Keita ang ating bida dahil hindi raw talaga niya inaasahan na masyadong malakas si Shinji. Pero kailanman ay hindi pa niya ito pinapakita, ngunit pinatahimik lang siya ni Shinji dahil sugatan pa raw si Keita, kaya huwag siyang masyadong gumalaw. Nang papaalis na ang dalawa ay inutusan ni Keita ang mga sundalo na sila na ang bahala na linisin ang buong lugar at ang napatay na lobo. Makalipas ang ilang mga oras ay ipinakita sa eksena ang labas ng military headquarters. At sa loob nito ay pinapanood nila Keita kung paano tinalo ni Shinji sa isa lang na galaw ang mutant beast. Kasama ni Keita sa loob si Fuwa Netsuki isang military superior, tinanong pa ni Fuwa Netsuki si Keita na kung ito na raw ba ang kanyang kaibigan na tinutukoy, ayon naman ni Keita na higit pa sa kaibigan dahil para na silang magkapatid. Sa isip-isip din ni Netsuki na kung ma-recruit nila sa military ang isang talento tulad niya ay lalakas ng husto ang puwersa ng kanilang military, sabay muli din niyang tinanong si Keita na kung sinubukan na raw ba niya ang kanyang kaibigan na hikayati na sumali sa kanilang hanay. Sumagot si Keita na kanya nang sinubukan ngunit miyembro na siya ng Spiritual Energy Association. Nang narinig yun ay naging seryoso si Netsuki, na kanyang binanggit ang pangkat ni Tiger, at magpapadala daw siya ng tao upang makipagkasundo sa kanila. Lumipas ang kinabukasan sa lugar kung saan nakatira si Shinji, makikita siya na pumasok sa pintuan at mayroong bitbit na burger at isang baso ng soft drink,
At nasabi niya na kanya raw nakalimutan na mayroon pala siyang kasama na isang tao sa kanyang bahay.